Hello pong muli mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong pahayag ng dating congressman mga kababayan. Ang ayon po sa kanya, tuwing may impeachment ay paldo. Tiba-tiba. Paldo ang mga politiko. Lalong-lalo po dyan sa House of Representatives. Grabe daw po, kapaldo. Grabe. Ito po, pakinggan po natin ito pong balita. Ang pahayag po ng dating congressman at komentuhan po natin mga kababayan. Ay nilahad ng isang dating kongresista na may bigating bisita pala sa Kamara tuwing impeachment season. Nilahad rin niya kung ano ang bagong termino ng pork barrel. Si MJ Mondihar sa balita. Para kay dating Congressman Rolex Suplico, pumapaldo raw ang mga kongresista tuwing impeachment season. Base ito sa kanyang karanasan bilang mambabatas mula 1998 hanggang 2007. Base rin ito sa mga karanasan niya sa impeachment cases ni dating Ombudsman Merceditas Gutierrez at Anyano Desierto, former COMELEC Chairman Benjamin Abalos, former Chief Justice Hilario Davide Jr. at former President, now Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. 5 ang nasalinan ko na impeachment proceedings dyan po sa Kamara. At sa lahat na impeachment na ito, makikita mo ang kamay ng Pangulo o ng executive branch ng gobyerno. At sa panayam sa SMNI News, iginit ni Attorney Suplico na sa tuwing may impeachment, may stulang Pasko raw sa Kongreso. Anong nangyayari dyan sa Kamara? Simple lang, dumarating si Santa Claus at maraming regalo si Santa Claus. At ang mga pangangailangan ng congressman ay nasa sagot nila. Git pa ni Attorney Suplico na pare-parehas lang mga pabor na ibinibigay ng Malacanang noong panahon niya at sa panahon ngayon. Ano bang pangangailangan? Well, una, projects, releases, ano pa, appointments. Minsan, may cash pa nga ako naririnig eh. Yung mga kaibigan ko nagsasabi sa akin eh, may cash pa eh. So, nung araw madalas sabihin ko, wag muna kayo magbigay, mababa pa yung offer. Hintayin nyo muna tumaas pa. Ganun ha, Admar, MJ ha. Hindi ko sinabi na nangyayari ngayon ito, hindi ko naman sinabi na nagkakaroon ng Santos dyan sa Kamara de Representantes. Kasi nung araw, wala namang Santos dyan eh. Pork barrel ang tawag sa alokasyon sa mga kongresista hanggang sa ideklara itong unconstitutional ng Supreme Court taong 2013. Si former PACC Chairman Greco Belica ang komisyon sa constitutionality ng pork barrel dahil sa kontrobersyal na PDAP scam noon ni Janet Lim Napoles. Dito nabuo ang Belica ruling na nagdedeklara sa pork barrel bilang illegal. Nung panahon ko, yung allocation mo na 70 million ay pinipublish yun sa isang newspaper, nationwide newspaper. So nakikita mo yon. After 2013, wala na. Wala ka nakikita. Umano na. Nagtago na ang pork barrel. In fact, no, ang pangalan niya, hindi natin alam. Pero paglalahad ni Suplico, hindi umano nawala ang pork barrel system. Saad niya, pinalitan lang pala ang pangalan nito. Mula sa pork barrel ay naging allocables na ang termino ani Attorney Suplico. Ang pangalan na allocables, lumabas lang po yan noong December. At ang allocation ng mga congressman, hindi natin alam eh. Ang doon sa distrito namin, sa 5th District, ngayon lang namin alaman, parang January lang namin alaman eh, na 1.5 billion pala. Billion ha. At ang pangalan pala nito ay allocables. So, bakit sikreto? Pera natin yun eh. Bakit sikreto? May tinatago ba dito? Well, ang tinatago dyan kasi hinot-hot yan nila. Para sa Diyos at sa Ito, Pilipinas, mga bayan. MJ Mondihar, SM9. Totoo po yan. Kaya nga po wala nangyari sa pera ng taong bayan, di ba? Meron po ba? Wala tayong nakita. Wala tayong nakita malalaking proyekto. Mga big project ticket nila. Nung sinasabi, build, 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 better, more. Ang nakita po natin, isang damukal na maleta. Nakasakay sa eroplano, nakasakay sa maraming van. Di ba? May chopper pa. At ito po ay pinatotohanan po. Hindi lang naman po ni sa dating Congressman Rolex Suplico. Isang damukal po ang kawalanghiyaan at kababuyan pagnanakaw ang ginagawa diyan sa institusyon na yan, di umano. Ito, di po ba? Natatandaan niyo po ba? Nung nakaraang linggo lang, pinasabog din po ni Congressman Libiste ang isa pa nilang ginagawang gatasan ang pera ng taong bayan, yung kanilang pong MOOE, mga kabayan, certification by liquidation lamang. Grabe din po, buwan-buwan
milyon ang nakukuha nila, mga kababayan. Allowance pa lang. Ganyan po kawawalang ya ang institusyon na yan, di umano. Pakinggan po natin si Congressman Libiste. Okay, para sa aking district operational expenses. Kasama po dito ang local travel, communications, representation, at public affairs fund na ibinibigay buwan-buwan. Pero hindi kailangan magbigay ng mga resibo. Itong halagang 718,670 ay liquidation by certification. Basta pumirma dito ang congressman, hindi nahahanapan ang mga resibo para sa halagang ito. Pero kung idadagdag natin lahat ng mga checking ito ay mga almost 1M per month. Pero times 12, times 318 congressmen, Grabe, no? 718,670. Mahigit 1 million, mga tambay. Palagay mo na mga 1 million every month. Pwera pa sweldo. 12 million a year? Mga kababayan, yung kanilang MOE, walang resibo. Wala pa dyan yung sinasabi ni Suplico, ni Rolex Suplico. Wala pa. Yung kanila pong nakukuhang mga insertion, yung kanilang mga allocables. Hindi po ba? Tiba-tiba, bilyon-bilyon pagkakaalyado ka itong grupo na ito, grupo ng mga magnanakaw, di umano. Hindi po ba? Kaya nga po gustong-gusto nila impeach ang Vice President Kasi po mapuputol po mga buntot nila sa mga sungay nila. At isang damukal po ang magiging investigasyon po diyan. At tututukan po yan ng Vice President Sara Duterte kung siya po presidente dahil sa isang damukal po na korupsyong ginawa nila. Di umano. Kaya dito po, babaha po talaga pera. Hindi po ba bigla pong nangutang yata sila? Hindi po ba nangutang ng 1 trillion? Hindi po maipaliwanag kung saan gagamitin yung 1 trillion, di umano? Hindi kaya ito dito para bumaha ang pera? At magkaroon din po ng suhulan sa Senado. Sa Kongreso pa lang po yan, sa House of Representatives. Wala pa sa Senado. Marami rin po sisilawin doon. Hindi po ba? Kaya lang ang taong bayan, mga kababayan, katulad po natin ay nakamasid sa kanila. Dahil po ang mga senador ay binoboto po yan sa buong bansa. Luzon, Visayas, Mindanao ay kailangan po ng boto ng senador. Hindi po katulad ng mga congressman sa mga distrito lang nila kumukuha ng boto yan. Hindi po ba? Kaya ang mga senador magiging maingat po yan. Kahit papaano, magiging maingat sila sa publiko. Dahil baka isumpa sila ng taong bayan pagka po ang desisyon nila ay para lang sa maleta. Di umano. Hindi po ba? Kaya dito po sa mga kongreso, tiba-tiba. Matagal na panahon na po yan. Naawat lang po ang isang damukal na korupsyon ng House of Representatives nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga po napakarami nagawa ni dating Pangulong Duterte ng build ng mga programa niya. Marami. Kasi napigilan po ang pagnanakaw ng mga politiko nung panahon niya. Wala po yung mga allocables na yan. Wala po yung mga insertion na yan. Hindi po uubra kay dating Pangulong Duterte yan. Nire-revisa niya yan. At chine-check niya ang mga proyekto. Ang mga proyekto ay binabantayan niya. Hindi po ba? Kaya nga napakarami niya nagawang mga tulay, pantalan, airport, karsada, eskwelahan, mga ospital. Nakapaglinis pa ng ilog na ginawang tayan. Hindi po ba? Ganon din ang dagat na ginawang tayan. Nakapaglinis. Excuse me po sa mga kumakain. Hindi po ba? Napakarami at nagkaroon pa ng pandemya. Nakita niyo po yon? Hindi tayo naghirap na katulad nito at hindi tayo binaon sa utang na wala tayong nakita. Ang nakita po natin nagsiyaman
ang mga gahaman sa pera ng mga politiko. Nagsiyaman, nakapagpundar ng mga ari-arian, hindi lang po sa bansa, pati sa labas ng bansa. Nakapag-invest na po ang mga hayop na yan, di umano. Hindi po ba? Kaya dyan po mga kababayan, tuloy-tuloy pa po yan. Tuloy-tuloy pa po yan hanggang hindi natatapos pabagsakin ng mga Duterte, babaha at bubuhos ang pera sa mga buhayan na yan, di umano. Dahil nga po sa kasakiman, greedy. Grabe na po ang pagka-greedy nila sa pera at sa kapangyarihan. At syempre po, protection po nila yan eh. Kasi pagka naging presidente si Inday at hindi nila napabagsak, delikado sila. Marami po diyang magmamigrate. Dahil karamihan po ng mga magnanakaw na politiko sa ating bansa, yung sinasabi ng Vice President, may mga hawak na po yan. Ano po yon? Golden visa. Katulad ni Saldico. Hindi po ba? Grabe. Meron na po mga bahay sa ibang bansa yan. Hindi po ba? Grabe po yan. Totoo po yan sinasabi ni Suplico. Mga kababayan, kasi po siya, naranasan niya yan. Dahil marami rin po silang inimpeach noon. Kaya bumaha po ang pera. Hindi po ba? Yung ginawa nga lang nila doon sa namatay na Supreme Court Justice, di ba? Kay Erap, hindi po ba? At marami pang iba, talagang bumabaha ang pera. Hindi po ba? Lalo-lalo po ngayon, talagang babaha po ang pera sa kanila. Dahil mismo ang Pangulo ng bansa ay nasasangkot sa malawakang korupsyon. Di umano. Kaya po talagang babaha. Dahil mismo ang Pangulo, yata di umano ang nagpapabagsak mismo sa kanyang Vice President para sa mga darating na panahon, hindi siya makulong at mabagansya silang lahat. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot. Pera ng taong bayan, buwis po natin, ay imbis na napupunta at napapakinabangan ng taong bayan sa mga malalaking proyekto at programa, ang nakikinabang lang po ang mga nagpakademonyong politiko sa ating bansa. Pinagpasa-pasaan po at talagang niwalang ang pera ng taong bayan, di umano. Ganyan po katindi nung bumalik po ang pamilya na nakaupo ngayon. Grabe po, lahat po sila. Naging sindikato na yata. Unbelievable. Pati media, nakinabang yata. Pati mga kaparian, nasangkot din yata sa issue ng korupsyon. Lalo-lalo yung tinatawag na pambansang sundalong kanin. $2 million pa yata ang nadali nung walang yang yun. Hindi po ba? Grabe po. Napakaraming nakinabang. Pati ICC, nakinabang din yata ng milyon-milyon o bilyon pagka pineso mo. Hindi po ba? Milyon-milyon dolyares yata nadali nun. Grabe, no? Grabe sila. Ganun po sila kasakim at kawawalang hiya na mga tao sa ating bansa. Hindi na po kinilabutan at wala na pong takot. Wala na pong takot sa Panginoon. Ang mga taong ito, sumasamba na po sa salapi at kapangyarihan. Di umano. Maraming salamat po mga kabayan. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio ng Canada. Kay Annie Jo, Jem Ari sa United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan. At kay Gay at Shena, Tatay Nick ng Toronto, Toronto, Canada, kay Tatay Nick. Kay Nancy Lumampaw, Balance Vision TV. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA. Kingston ng Hong Kong. Kay Rolando Timbol ng Alberta, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida. Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA. Arthur Estraniero ng USA. Mika Legaspi at Frank Zamora ng California, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan at shoutout po sa inyo lahat.
At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat. God bless po sa ating lahat. Muli po mga kabayan, taste lang po tayo. At samahan po natin ng maraming dasal at panalangin ng ating bansa po ay hindi po tuluyang masako po at makuha ng mga masasamang politiko. At huwag po sana ipag-adya na sila ang maghari sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan. Taste po tayo. Bye-bye. Ingat po kayo.